Sa gitna ng siksikan at nag-aalimpuyong lansangan ng Maynila, ang kayabangan na nakabalot sa uniforme ay naging isang sandatang bumalik sa may-ari. Isang babaeng nakamotorsiklo ang sinipa ng isang pulis dahil lamang sa tingin nito'y nakaharang siya sa daan. Ang hindi nila alam, ang babaeng iyon ay isang piling sundalo ng Light Reaction Regiment. Mula sa isang maliit na insidente, nabuklat ang isang mahabang listahan ng pangingikil at pananakot na matagal nang nagpapahirap sa taong bayan. Dahan-dahan, ang katotohanan ay lumitaw, hanggang sa ang arogansya ng uniforme ay gumuho sa isang dishonorable discharge, na yumanig hindi lang sa institusyon, kundi sa buong bansa. Ang EDSA sa gitna ng hapon ay tila isang maliit na impyerno. Ang usok mula sa libo-libong sasakyan ay humahalo sa nakabibinging busina ng mga jeep, kotse, at bus, na para bang isang orkestra ng pagkainit. Ang lahat ay nag-uunahan sa bawat espasyong mabubukas, gaano man kaliit, para lamang umusad kahit isang pulgada. Sa gitna ng karagatan ng mga sasakyang halos hindi gumagalaw, isang dalaga na may mahinahong mukha ang matyagang nakaupo sa kanyang motorsiklo. Simple lamang ang kanyang itim na jacket. Ang kanyang full-face helmet ay halos tumatakip sa kabuuan ng kanyang mukha, at sa tindig ng kanyang katawan, malinaw na sanay na siya sa ganitong uri ng kaguluhan. Ang pangalan niya ay Elena, at ang pagtitiis ay bahagi ng kanyang pagsasanay. Tahimik siyang naghihintay na unti-unting lumuwag ang trapiko. Ngunit isang matinis na tunog ng sirena ang biglang umalingaw-ngaw mula sa kanyang likuran. Ilang malalaking motorsiklo ng pulis na may kumukutitap na ilaw at isang patrol car na may plakang gobyerno ang pilit na humahawi sa daan. Ang mga tao'y nagpanik, pilit na nagbibigay daan. Ang ilan ay gumilid, habang ang iba ay yumuko na lamang dala ng inis. Sa loob ng sasakyan, nakikita ang isang grupo ng mga pulis na may mayayabang na mukha, na para bang ang buong abenida ay kanilang pribadong pag-aari. Wala silang pakialam sa buhol-buhol na trapiko, wala silang pakialam sa mga mamamayang nagsisiksikan sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw. Ang tanging alam nila, lahat ay kailangang tumabi para sa kanila. Sinubukan ni Elena na gumilid sa lalong madaling panahon, ngunit ang kanyang posisyon ay talagang sadyang gipit. Sa kanyang harapan, isang VV ang biglang huminto. Sa kanyang gilid, isa pang motorsiklo ang nahihirapan ding makahanap ng puwang. Hindi siya makagalaw, hindi makatakas. Tanging ang pagsindi sa kanyang signal light ang nagawa niya, isang senyales na sinusubukan niyang umalis sa daan. Ngunit ang sirena sa likod ay lalong lumakas, sinabayan pa ng isang magaspang na sigaw mula sa speaker ng patrol car. Hoy! Tumabi ka bilis! Huwag kang humarang sa daan. Gusto mo bang masipa dyan? Ang malakas na boses ay sinundan ng malakas na tawanan ng mga kasama nito. Ang ingay na iyon ay pumutol sa karaniwang gulo ng lansangan na naging dahilan upang mapalingon ang ilang tao na maihalong pagkabalisa. Bago pa man makapagpaliwanag si Elena, isang pulis ang bumaba mula sa kanyang malaking motorsiklo. Ang mukha nito'y namumula sa galit, at ang malaki nitong tiyan ay halos pumutok sa itim na sinturong nakapalibot sa kanyang baywang. Mayabang siyang lumakad papalapit kay Elena. Habang dinuduro-duro siya, sumigaw ito, kung hindi ka marunong gumilid, bakit ka pa nagmumotor? Perwisyo ka sa daan. Nanatiling tahimik si Elena, pilit na pinapanatili ang kanyang kahinahunan. Alam niya na ang pagsagot sa magaspang na salita ay lalo lamang magpapalala sa sitwasyon. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit ang kanyang mahinang boses ay halos lamunin ng ingay ng mga sasakyan. Sir, sinusubukan ko na pong tumabi. Siksikan po talaga sa unahan, hindi po ako makagalaw. Hindi pa niya natatapos ang kanyang pangungusap nang biglang itinaas ng pulis ang kanyang binti at, blag, malakas na sinipa ang motorsiklo ni Elena. Umindayog ang motor at muntik na siyang bumagsak sa mainit na aspalto. Napasigaw sa gulat ang ilang motorista. May isang rider na dali-daling inalalayan ang sarili niyang motor para hindi madamay sa pagbagsak. Nagawa ni Elena na panatilihin ang kanyang balanse, ngunit malinaw na nayanig ng husto ang kanyang buong katawan. Kung tatanga-tanga ka, huwag ka sa kalsada, sigaw ulit ng pulis na sinundan ang halakhakan ng kanyang mga kasamahan mula sa loob ng sasakyan. Naghiyawan sila na parabang ang eksenang iyon ay isang purong kasiyahan para sa kanila. Ang mga motorista sa paligid ay nakatingin lamang, walang makaimik. Takot.
Alam ng lahat na ang paglaban sa pulis ay maaaring mauwi sa isang mahabang problema, lalo na kung ang kaharap mo ay isang grupong ganito kayabang. Ngunit may kakaiba kay Alena. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, bagamat ang kanyang panga ay tumigas sa pagpipigil ng galit. Ang mga matang nakatago sa likod ng visor ng kanyang helmet ay tumitig ng matalim, parang talim ng kutsilyong hindi pa nabubunot sa kaluban. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang sarili na gumanti. Hindi pa ngayon. Isang ginang na malapit sa kanya ang sumubok na ipagtanggol siya. Nanginginig ang boses nito. Sir, wag naman po ganyan. Hindi naman po kasalanan ng bata. Lahat naman po tayo ay naiipit sa trapiko. Paano po siya gigilid? Ngunit ang sinabi ng ginang ay agad na sinuklian ng isang matalim na tingin mula sa isa pang pulis na naging dahilan upang ang babae ay dali-daling yumuko, takot na ituloy pa ang sasabihin. Ang kalsada ay biglang tumahimik. Ang mga taong kanina iwalang tigil sa pagbusina ay biglang nagpigil. Tanging nasaksihan na lamang nila ang kawalang katarungang iyon, naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Ang pulis na malaki ang tiyan ay muling sinipa ang likurang gulong ng motor ni Alena. Sa pagkakataong ito, mas malakas. Isa pang sabi ko, tumabi ka, kung ayaw mong ihulog ko iyang motor mo sa kanal, sigaw niya. Mahigpit na hinawakan ni Alena ang manibela ng kanyang motor. Sa loob niya, isang nag-aalab na galit ang halos hindi na niya mapigilan. Pero alam niya, lahat ay may tamang panahon. Yumuko siya sandali. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng kahulugan. Sige po, sir. Tatabi na po ako. Pero tandaan niyo po, bawat aksyon ay may katumbas na kahihinatnan. Ang mga salitang iyon ay nagpahalakhak sa pulis. Ha ha ha. Aba, ang tapang mo namang magsalita sa alagad ng batas. Subukan mo kung hindi ako naka-uniforme, tingnan natin kung may yabang ka pa. Tinitigan lamang siya ni Alena nang walang imik at dahan-dahang pinihit ang kanyang motor sa gilid ng magkaroon ng kaunting puwang. Ang mga taong nakasaksi ay napailing na lamang. Ang ilan ay bumubulong. Alam nilang may mali. May isang malaking bagay na nakatago sa likod ng kalmadong kilos ng dalaga. At sa hapong iyon, nang walang sinumang nakakaalam, ang maliit na insidenteng iyon sa gitna ng trapiko ay magiging simula ng pagkakabunyag ng kayabangan ng mga tiwaling pulis. Dahil kasisipa lang nila sa maling tao. Isang taong hindi lang isang ordinaryong babae, kundi isang piling sundalo na sanay kumilos sa katahimikan. Matapos ang insidente ng pagsipa, hindi agad bumalik sa normal ang sitwasyon sa kalsada. Maraming mata pa rin ang nakatuon sa dalagang dahan-dahang gumigilid sakay ng kanyang magaang na motorsiklo. Ilang motorista ang nagbubulungan, pinag-uusapan ang panandaliang tapang na ipinakita niya kanina. Kahit isang simpleng pangusap lamang iyon, ang tono nito ay sapat na para maramdaman ng ilan na may kakaiba sa kanya. Hindi tulad ng karaniwang motorista na karaniwang umiiyak, nagagalit, o sumusuko na lang kapag minaltrato ng otoridad. Ang pulis na malaki ang tiyan na sumipa kanina ay sumakay na muli sa kanyang motorsiklo habang humahagiki. Tama na iyan. Huwag na nating sayangin ang oras, kailangan nating makarating agad. Hindi importante ang mga problema ng mga hamak na sibilyan na to, sabi niya sa kanyang mga kasama. Muling umalingaw ang sirena, pilit na pinatabi ang mga sasakyan sa harapan. Dahan-dahang umusad ang kanilang patrol car, iniwan ang lugar na iyon. Samantala, si Alena ay nanatili sa gilid ng daan, nagmamasid na may matalim na paningin. Iginilid niya ang kanyang motor malapit sa isang maliit na karinderya na puno ng mga taong naipit din sa trapiko. Isang lalaking nasa katanghalian ang edad ang lumapit sa kanya, puno ng simpatsya ang ekspresyon. Ineng, ayos ka lang ba? Ang lakas ng sipa kanina. Kung natumba ka, baka napahamak ka pa. Bahagyang itinaas ni Alena ang visor ng kanyang helmet, nagpakita ng isang manipis na ngiti. Ayos lang po ako, Tay. Salamat po sa pag-aalala. Kalmado pa rin ang kanyang boses, kahit na malinaw na iniinda niya ang sakit sa kanyang binti dahil sa pagkayanig ng motor na muntik ng tumumba. Ilan pang tao ang nagsimulang lumapit. Mayroong tumatango-tango, mayroong bumubulong sa inis. Anong klaseng pulis yun? Basta-basta na lang naninipa ng tao.
Kung hindi lang yan naka-uniforme, siguradong na problema na yan, sabi ng isang binatang lalaki habang umiiling. Isang malabong ngiti lamang ang isinukli ni Alena. Minsan, ang uniforme ang nagpapalimot sa mga tao kung sino talaga ang dapat nilang pinagsisilbihan. Maikli ang pangungusap na iyon, ngunit sapat ang lalim upang mapatahimik ang mga tao sandali. Tila ba may narinig silang higit pa sa isang ordinaryong hinaing. Pagkatapos noon, kinuha niya ang isang maliit na telepono mula sa loob ng kanyang jacket. Sa isang iglap, tila may mabilis siyang tinipa bago ito muling itinago. Walang nakakaalam na ang maikling mensaheng iyon na kanyang ipinadala ay magiging paunang senyales ng isang bagay na mas malaki, ang pagsisimula ng pagmamanman sa mga mayayabang na pulis na iyon. Sa kabilang dako, ang mga tiwaling pulis ay nagpatuloy sa kanilang pag-arangkada. Nagtatawanan sila, nagbibiruan na parang walang nangyari. Uy, nakita niyo ba yung mukha ng babae kanina? Gulat na gulat. Akala ko tutumba na para magtanda, sabi ng isa sa kanila habang humahalakhak. Sumagot naman ang isa pa. Nga. Dapat turuan ng leksyon iyang mga yan para malaman nila kung sino ang boss sa kalsada. Hindi nila alam na ang tawa nila sa mga sandaling iyon ay ang kanilang huling tawa bago dahan-dahang masira ang kanilang pangalan sa mata ng publiko. May isang taong tahimik na nagmamasid, nangangalap ng ebidensya. Isang tao na hindi ordinaryong mamamayan, hindi rin aktivista sa kalsada, kundi isang sanay na sundalo na alam kung paano buwagin ang kabulukan mula sa loob. Muling pinaandar ni Alena ang kanyang motor. Sa pagkakataong ito, mas kalmado na ang kanyang mukha. Ngunit sa kanyang isipan, nabubuo na ang isang plano. Alam niyang hindi dapat palampasin ang kayabangan ng mga pulis na iyon. Hindi lang dahil siya ang naging biktima, kundi dahil ang ganitong pag-ugali ay maaaring mangyari kahit kanino, anumang oras. Pagdating sa isang malaking interseksyon, dahan-dahan siyang umabante at huminto sa gilid, may kinuha mula sa isang maliit na bulsa sa kanyang baywang. Isang identification card na may espesyal na logo ang malinaw na nakikita. Tinitigan niya ito sandali bago muling isinilid sa pinagkuhanan. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sinipa ninyo ang maling tao, bulong niya sa sarili. Ilang motorista na nakakita sa kanya sa interseksyon ay napapalingon pa rin, tila nagtataka kung sino ba talaga ang babaeng iyon. Sa paraan ng kanyang pagsasalita, sa paraan ng kanyang pagkilos, malinaw na hindi siya isang ordinaryong motorista. Mayroon siyang kakaibang aura, isang bigat na hindi maipaliwanag. Dahan-dahang dumilim ang paligid, ang langit ay unti-unting namula. Nawala si Alena sa gitna ng kaguluhan ng lungsod, nag-iwan ng maraming tanong sa isipan ng mga nakasaksi. Samantala, nang hindi namamalaya ng mga mayayabang na pulis, ang bawat hakbang nila ay sinusubaybayan na ng malapitan. At dahan-dahan, ang lahat ng kabulukang matagal nang itinatago ng kanilang uniforme ay isa-isang mabubunyag. Nang gabing iyon, ang kapaligiran sa isang kampo militar sa gilid ng lungsod ay tahimik. Tanging mga ilaw mula sa mga poste ang nagsisilbing liwanag sa malawak na espasyo, at ilang sundalo ang nagbabantay sa kanilang mga pwesto na may dalang mga armas. Sa isa sa mga silid na may air condition, isang babaeng opisyal ang nakaupo sa isang silyang yantok, tinatanggal ang full-face helmet na maghapon nang nakatakip sa kanyang mukha. Lumugay ang kanyang mahabang itim na buhok, at basa pa sa pawis ang kanyang sentido. Siya ang babaeng sinipa ng may kayabangan sa gitna ng trapiko kaninang tanghali. Isang lalaking nakaunipormeng pang-army ang pumasok at sumaludo. Nakatanggap na po kami ng ulat, Ma'am Tiniente. Ang mga kuha mula sa kihi sa kalsada at mga cellphone ng mga sibilyan ay nakuha na po natin. Ano po ang susunod na utos? Ang babae, na isa palang tiniente ng Light Reaction Regiment na nagngangalang Alena Reyes, ay huminga ng malalim. Siguraduhin ninyong lahat ng ebidensya ay ligtas na nakatago. Huwag hahayaang may makalabas bago ang tamang panahon. Kailangan nating hulihin sa akto ang mga tiwaling iyon na may kumpletong ebidensya, matatag niyang utos. Ang boses niya ay malayo sa kahinahunan na ipinakita niya sa kalsada kanina. Sa simula pa lang, si Alena ay nagsasagawa na ng isang undercover mission. Ilang buwan na niyang iniimbestigahan ang mga ulat tungkol sa mga tiwaling pulis na gumagamit ng kanilang uniforme para mangikil at gumawa ng kalokohan.
Kaninang tanghali, hindi sinasadyang nag-cruise ang kanilang landas. Ang sipang natanggap niya ay hindi ang katapusan, kundi ang pinto para mas lumalim pa ang kanyang misyon. Samantala, sa labas ng kampo, ang balita tungkol sa kayabangan ng pulis sa kalsada ay nagsimula ng kumalat sa social media. Ilang mamamayan na lihim na kumuha ng video ay nag-upload na ng mga pira-pirasong clip sa internet. Kahit hindi malinaw ang mukha ni Alena, dahil sa helmet, ang pagsipa at magaspang na sigaw ng pulis ay sapat na para magalit ang mga netizen. Pulis ba yan o siga sa kanto? Sulat ng isang komento na naging viral. Sa kabilang panig, ang mga tiwaling pulis ay kampante pa rin. Nakaupo sila sa isang mamahaling coffee shop ng gabing iyon, nagbibiruan habang umiinom ng kape. Hahaha, tingnan nyo lang bukas. Kung may magreklamo man, madali lang yan. Sabihin lang natin na nanlaban sila sa otoridad. Tapos ang usapan, sabi ng isa sa kanila ng may pagmamalaki. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, 2 taong nakasibilyan sa kabilang mesa ang tahimik na nagmamasid. Hindi sila ordinaryong mamamayan, kundi bahagi ng intelligence team na ipinadala ni Alena para sundan sila. Lahat ng ebidensya ay nagsimula ng makalap mula sa kanilang asal sa kalsada, mga recording ng kanilang boses, hanggang sa mga tala ng iligal na transaksyon na madalas nilang gawin. Bumalik sa kampo, tinitigan ni Alena ang screen ng kanyang laptop. Lahat ng ebidensya ay malinaw na nakalatag. Tumiim ang kanyang mga mata, puno ng determinasyon. Ang unipormeng iyan ay simbolo ng karangalan. Kung gagamitin lang yan para mang-api ng taong bayan, hindi sila karapat-dapat na tawaging pulis. Ikinuyom niya ang kanyang kamao. Bukas, sisimulan natin ang operasyon. Isang sundalong kasama niya ang nagtanong ng may pag-aalinlangan, Ma'am Tiniente, sigurado po ba kayong hindi magkakaproblema kung direktang makikialam kayo? Miyembro pa rin sila ng kapulisan, baka magkaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga institusyon. Isang manipis ngunit puno ng otoridad ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kalaban ko ay hindi ang institusyon, kundi ang mga dagang sumisira sa pangalan ng institusyong iyon. Ang tunay na pulis ay nasa panig ng mamamayan. Tumutulong lang tayo para lumabas ang katotohanan. Sa screen ng laptop, malinaw na nakikita ang mga larawan ng mukha ng mga tiwaling pulis. Pangalan, ranggo, hanggang sa listahan ng mga paglabag na palihim na naitala na noon pa man ay nasa kanyang mga kamay na. Naghihintay na lang siya ng tamang pagkakataon para kumilos. Samantala, ang mga ordinaryong mamamayan na naging biktima nila noon ay nagsimula ng maglakas loob na magsalita. May isang trooper ng jeep na umaming kinikikilan, may isang tindera na hinuhuli ng walang dahilan at hinihingan ng pera. Lahat ng ulat na iyon ay idinidirekta na ngayon sa team ni Alena na palihim na nagbukas ng isang ligtas na lugar para sa mga biktima upang magbahagi ng kanilang mga kwento. Lumalim na ang gabi. Tumayo si Alena sa harap ng bintana at tumingin sa madilim na kalangitan. Ang malamig na hangin ay humaplos sa kanyang mukha. Sa kanyang puso, alam niyang hindi maiiwasan ang direktang komprontasyon sa mga tiwaling iyon. Pero para sa kanya, hindi iyon problema. Sanay siyang humarap sa mas mabibigat na sitwasyon. Ang sipang natanggap niya kaninang tanghali ay nagpabilis lamang ng kanyang pagkilos. Bukas, malalaman ninyo kung sino talaga ang sinipa ninyo sa kalsada, bulong ni Alena bago ipinikit sandali ang mga mata para magpahinga. Dahil kinabukasan, isang malaking operasyon ang magsisimula. Kinaumagahan, muling napuno ng abalang aktibidad ang lungsod. Ang mga kalsada ay matao, ang mga busina ay nag-uunahan, at ang mga manggagawa ay nagmamadali patungo sa kani-kanilang mga gawain. Ngunit sa likod ng kaguluhang iyon, isang tahimik na operasyon ang isinasagawa. Si Tiniente Alena, kasama ang kanyang team, ay naghanda na ng plano para ibunyag ang kayabangan ng mga tiwaling pulis na sumipa sa kanya kahapon. Noong umagang iyon, muli siyang nagpanggap bilang isang ordinaryong motorista. Full-face helmet ang tumatakip sa kanyang mukha, at isang simpleng jacket ang suot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Ilang miyembro ng intelligence team mula sa TLT ang nakakalat sa iba't ibang bahagi ng kalsada, nagpapanggap bilang mga delivery rider, tindero sa bangketa, at maging mga pasahero. Lahat sila ay konektado sa pamamagitan ng isang maliit na communication device na nakatago sa kanilang mga damit. Hindi nagtagal, muling umaksyon ang grupo ng mayayabang na pulis.
Dumaan sila na umuugong ang sirena, pilit na pinatabi ang mga sasakyan kahit wala namang opisyal na operasyon. Ang kanilang patrol car ay mas mukha pang sasakyan ng mga siga kaysa sa mga tagapagpatupad ng batas. Malakas nilang sinisigawan ang mga motoristang mabagal gumilid. May isa pang ang sinadyang katukin ng malakas ang salamin ng kotse ng isang babae. Sa isang siksikang lugar, muli silang gumawa ng kalokohan. Isang matandang lalaki na nasiraan ng motor ang kanilang pinag-initan. Hoy, tanda! Alisin mo iyang kalansay mong motor dyan. Nagpapatrapik ka, sigaw ng isa sa mga pulis. Walang awa nilang sinipa ang lumang motor patungo sa gilid, dahilan para muntik nang matumba ang matanda. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin lang, takot na madamay. Ngunit sa pagkakataong ito, lahat ay nakunan. Mula sa itaas ng isang gusali, isang miyembro ng Intel team ang kumukuha ng video gamit ang isang long-range camera. Mula sa gilid ng kalsada, isang delivery rider na miyembro rin pala ng team ni Alena ang nagre-record gamit ang kanyang cellphone. Bawat anggulo, bawat kilos, walang nakaligtas. Ang mga ebidensya ay lalong tumitibay. Si Alena mismo ay nakasaksi mula sa malayo. Ikinuyom niya ang kanyang kamao. May apoy sa kanyang mga mata, ngunit pinigil pa rin niya ang sarili. Hindi pa ngayon, bulong niya sa kanyang communication device. Hayaan muna natin silang maging kampante. Kailangan nating kumpletuhin ang lahat para wala silang lusot. Pagsapit ng tanghali, pinuntahan ni Alena ang isang simpleng paupahang bahay sa isang sulok ng lungsod. Doon, ilang mamamayan ang naghihintay. Sila ang mga biktima ng tiki-tongki ng mga tiwaling pulis na iyon. May isang trooper ng truck na madalas hingan ng pera sa daan. May isang tindera sa palengke na hinuhuli ang sasakyan sa mababaw na dahilan. Mayroon ding isang estudyante na minsan nang sinuntok ng tumangging magbigay ng ki-areglo. Tinanggal ni Alena ang kanyang helmet at tiningnan sila isa-isa. Sa pagkakataong ito, hindi na niya itinago ang kanyang pagkatao. Ang pangalan ko po ay Teniente Alena Reyes, isang sundalo ng Light Reaction Regiment. Ako po yung sinipa kahapon sa gitna ng trapiko. Alam ko po ang mga pinagdaanan ninyo. Hinihiling ko po ang tiwala ninyo dahil sisiguraduhin kong hindi sila makakatakas sa batas. Nagulat ang mga residente. Ang ilan ay napaluha pa. Hindi nila akalain na ang dalagang naging biktima kahapon ay isa palang piling sundalo na handang ipagtanggol sila. Totoo ba, Ineng? Hindi ka ordinaryong tao, sabi ng isang matandang lalaki na may namamasang mga mata. Kung ganon, handa kaming maging testigo. Tumango si Alena ng may katatagan. Napakahalaga po ng testimonya ninyo. Pero may isa po akong hihilingin, huwag po kayong matakot. Poprotektahan po namin kayo. Huwag nating hayaan na ang takot ang maging dahilan para magpatuloy sila sa kanilang ginagawa. Puno ng otoridad ang kanyang boses, na nagbigay ng bagong pag-asa sa mga tao sa silid na iyon. Kinaumagahan, ang lungsod ay muling ginulantang ng isang video na naging viral sa social media. Malinaw na ipinapakita sa record ang isang pulis na naninipa ng motor ng isang babae sa gitna ng trapiko, na sinundan ng magaspang na sigaw. Kahit nakatakip ang mukha ng babae sa helmet, ang kanyang boses at tindig ay nag-iwan ng palaisipan sa marami. Mabilis na kumalat ang video at libo-libong komento ang umusbong. Nakakahiya, sulat ng isang netizen. Ang pulis dapat nagpoprotekta, hindi nang aapi. Sa isang police station sa lungsod, biglang uminit ang sitwasyon. Ang mga pulis na sangkot sa insidente kahapon ay ipinatawag ng kanilang hepe para magpaliwanag. Ngunit may tiwala sa sarili, nagdahilan sila. Bahagi lang po iyon ng pagpapatupad ng kaayusan, sir. Nakaharang po siya sa daan ng aming patrol. Saka mahilig lang pong magpalaki ng issue ang mga netizen, sabi ng pulis na malaki ang tiyan na may tonong mapangmaliit. Tumango lang ang kanyang hepe, ngunit malinaw sa kanyang mga mata ang pagkabalisa. Mag-ingat kayo. Sa panahon ngayon, lahat nare-record. Kapag may lumabas pang ebidensya, lagot kayo. Ngunit nagtawanan lang ang mga tiwaling pulis pagkalabas ng opisina. Para sa kanila, hanggat suot nila ang uniforme, ligtas sila. Ang hindi nila alam, sa hapong iyon, isang patibong ang naghihintay. Nang muling dumaan ang kanilang konvoy sa pangunahing kalsada, umugong ang sirena,
pilit na pinatabi ang mga motorista. Ngunit sa pagkakataong ito, maraming sibilyan na ang handa, hawak ang kanilang mga cellphone. Bawat kilos nila ay nakukunan. Bawat masasakit na salitang lumalabas sa kanilang bibig ay nadodokumento. Sa isang malaking interseksyon, biglang isang motorsiklo ng isang babae ang humarang sa kanilang daan. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang itim na helmet, ipinakita ang isang matatag na mukha na kilala na nila. Siya ang babaeng sinipa nila kahapon na hindi pala basta-basta. Uy, ito yung biktima kahapon, sabi ng isa sa mga pulis habang tumatawa ng mapang-asa. Ano? Gusto mong gumanti ngayon? Huwag kang magkakamali. Alam mo kung sino kami. Tumayo si Alena ng tuwid sa gitna ng kalsada. Ang kanyang tingin ay matalim. Alam ko kung sino kayo. Pero alam ko rin ang lahat ng ginawa ninyo. Nakita na ng lahat ng tao. Ang lahat ng ebidensya ay nandito na. Sa pagkakataong ito, hindi na kayo makakapagtago sa likod ng uniforme ninyo. Nagsimulang magkumpulan ang mga tao. Ang mga motoristang naipit sa trapiko ay gumilid para manood. Ilan sa kanila ay agad na nakilala si Alena mula sa viral video. Nagbulungan sila. Siya yung babaeng sinipa kahapon. Kinakalaban niya yung mga pulis. Lumapit ang pulis na malaki ang tiyan. Namula ang kanyang mukha sa hiya dahil pinapanood siya ng maraming tao. Akala mo kaya mo kaming labanan mag-isa? Huwag mong isipin na dahil viral ka, pwede ka nang umasta. Kaya ka naming ipawala sa isang gabi, sigaw niya. Ngunit hindi na tinag si Alena. Sa isang kalmadong kilos, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang AT card na may logo ng Light Reaction Regiment. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Ang pangalan ko ay Teniente Alena Reyes, isang sundalo ng Light Reaction Regiment. Nagkamali kayo ng taong sinipa at ngayon, ang pagkakamaling iyon ang magdadala sa inyo sa korte. Biglang nagkagulo ang paligid. Ang mga taong nakasaksi ay napasigaw sa gulat. Ang ilan ay humiyaw bilang suporta. Mabuhay ang E! Ikulong ang mga iyan, sigaw ng isang trooper ng truck. Agad na itinaas ng mga tao ang kanilang mga cellphone, kinukunan ang dramatikong sandali. Namutla ang mga mukha ng mga pulis. Ang kanilang tawanan ay napalitan ng takot. Alam nilang hindi biro ang banta sa kanilang harapan. Ang paglaban sa isang sundalo ng BFE ay nangangahulugang paglala ng sitwasyon, kahihiyan sa kanilang institusyon at posibleng mauwi sa pagkatanggal sa serbisyo. Ngunit pinilit pa rin nilang magmatigas. Kami ay nasa opisyal na tungkulin, sabi ng isa sa kanila, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Lumapit si Alena, ilang metro na lang ang layo sa kanila. Ang opisyal na tungkulin ay hindi nagtuturo sa inyo na manipa ng sibilyan, hindi nagtuturo na mangikil, mambastos o manghiya. Hindi kayo nagpapatupad ng tungkulin. Inaabuso ninyo ang uniforme ninyo. At simula ngayong araw, lahat ng iyan ay magtatapos. Lalong dumami ang mga tao. Naghiyawan sila. Mayroong napaluha sa tuwa, mayroong nagtaas ng kamao bilang paggalang kay Alena. Ang sandaling iyon ang naging simula ng pagbabago. Nakahanap ng tapang ang mga tao na magsalita dahil may isang taong sa wakas ay tumayo para labanan ang arogansya ng uniforme. At sa gitna ng kalsada sa hapong iyon, sa ilalim ng liwanag ng mga kamera ng cellphone, napagtanto ng mga mayayabang na pulis na hindi na isang ordinaryong babae ang kanilang kaharap, kundi isang piling sundalo na handang hubaran sila ng kanilang kapangyarihan. Pagkatapos ng hayagang komprontasyon sa interseksyon, ang video ng pahayag ni Teniente Alena ay agad na kumalat sa buong social media. Ang maikling video na nagpapakita kay Alena na itinaas ang kanyang PFCE at sinasaway ang mga pulis ay naging viral sa loob lamang ng ilang oras. Nag-ingay ang mga netizen at naging headline ito sa mga online news. Maging ang ilang istasyon ng telebisyon ay sinimulan ng talakayin ang issue. Ang mga pangalan ng mga tiwaling pulis ay nagsimula ng banggitin. Kahit wala pang opisyal na pahayag mula sa SEC, sa kanilang opisina, nag-aalab ang tensyon. Ang mga pulis na iyon ay nakaupo, hindi mapakali. Ang ilan ay nagmumura habang hinahampas ang mesa. Kung patuloy nakakalat ang balitang ito, tapos tayo, sabi ng isa na may maputlang mukha. Sinubukan ng isa na magpakalma,
kahit nanginginig din ang kanyang boses. Pwede pa nating ayusin to. May mga kakilala tayo sa taas. Gawa na lang tayo ng ulat na magbabaliktad sa sitwasyon. Sabihin nating provokador siya. Ngunit hindi tulad ng dati, mahirap nang gawin ang ganitong taktika. Lahat ng ebidensya ay kumalat na. Hindi lang isang video, kundi dose-dosenang kuha mula sa iba't ibang anggulo. May nag-record habang naninipa sila ng motor. May nag-record habang minamata nila ang isang matandang trooper. At may video na malinaw na nagpapakita sa kanilang nagtatawanan pagkatapos ng kanilang kalokohan. Ang internet ay naging isang saksing hindi kayang patahimikin. Samantala, sa secret headquarters, tumanggap ng ulat si Alena mula sa kanyang team. Ma'am Tiniente, dumarami na ang testimonya ng mga sibilyan. Mayroon na tayong higit 10 biktima na naglakas loob magsalita. Mayroon din tayong ebidensya ng mga money transfer mula sa kotong na pumasok sa kanilang mga bank account. Kumpleto na ang lahat ng bakas. Tumango si Alena, seryoso ang kanyang mukha. Magaling! Siguraduhin ninyong nakasave ang lahat ng data sa iba't ibang lugar. Siguradong susubukan nilang pagtakpan ang kanilang ginawa, baka burahin pa ang mga ebidensya. Huwag natin silang bigyan ng pagkakataon. Huminto siya sandali at tiningnan ang kanyang team. Ngayong gabi, ipakalat natin ang paunang datos sa media para malaman ng publiko na hindi lang ito tungkol sa pagsipa sa kalsada, kundi pati na rin sa kanilang maruming sistema. Agad na isinagawa ang utos. Ilang mapagkakatiwala ang mamamahayag ang nakatanggap ng mga impormasyon kasama ang mga visual na ebidensya. Kinabukasan, laman ng balita ang iskandalo ng pangingikil na kinasasangkutan ng isang grupo ng mga pulis. Ang kanilang mga pangalan ay lumabas sa telebisyon. Ang kanilang mga mukha ay nakapaskil sa mga online news. Nagulantang ang publiko. Sa istasyon ng pulis kung saan sila nakatalaga, hindi na makaupo ng tahimik ang kanilang mga hepe. Ipinatawag sila para imbestigahan. Kahit sa una ay binigyan pa sila ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili, malinaw sa mukha ng mga matataas na opisyal ang pagkadismaya. Pinapahiya ninyo ang institusyon. Kung mapatunayang totoo ang lahat, dishonorable discharge, ang naghihintay sa inyo, sabi ng isang komisyoner na may matalim na boses. Dahil sa takot, nagsimulang kumilos ang mga tiwaling pulis. Sinubukan nilang puntahan ang mga biktima, tinatakot sila para bawiin ang kanilang testimonya. May pumunta sa bahay ng trooper ng truck sa kalaliman ng gabi, may sumusunod sa tindera sa palengke. Ngunit hindi nila alam, lahat ng kanilang hakbang ay namonitor na. Naglagay na ng mga tao ang team ni Alena para protektahan ang mga testigo. Bawat tangkang pananakot ay nagdagdag lamang sa ebidensya ng kanilang krimen. Sa kabilang banda, lalong lumakas ang loob ng mamamayan. Ilang civil society groups ang nagsimulang magsalita, nananawagan na imbestigahan ang kaso hanggang sa dulo. Sinusuportahan namin si Tiniente Alena. Huwag hayaang apihin ng mga aroganting pulis ang taong bayan, sigaw ng isang grupo ng mamamayan sa isang mapayapang kilos protesta sa harap ng istasyon ng pulis. Umalingaw-ngaw ang kanilang mga sigaw, na lalong nagbigay diin sa kaso. Nang gabing iyon, nagtipon ang mga tiwaling pulis sa isang tahimik na kainan. Tense ang kanilang mga mukha. Tapos na tayo kung hahayaan lang natin to. Lahat ng mata, nakatutok sa atin, sabi ng isa na may paos na boses. Ang pulis na malaki ang tiyan, na siyang pinaka-vocal sa pagsipa kay Alena, ay nakatingin lang sa kawalan. Lahat ng ito, kasalanan ng babaeng yun. Pesteng babae na diis pala. Imposibleng manalo tayo laban sa sundalo. Sinubukan ng isa sa kanila na magpakatatag. May paraan pa. Pwede tayong gumawa ng kasinungalingan laban sa kanya. Hanapan natin siya ng butas. Huwag nating hayaang kalagkarin niya ang pangalan natin. Ngunit ang mga salitang iyon ay walang bigat. Alam nilang lahat na malayo na ang narating ng sitwasyon. Galit na ang publiko, maingay na ang media. At ngayon, isang sundalo mismo ng PET ang kumikilos. Sa kanyang kampo, nakatayo si Alena sa harap ng isang strategy board na puno ng mga tala. Tinitigan niya ito ng matalim, puno ng determinasyon. Gipit na sila. Pero ito ang pinakadelikadong yugto. Kapag na-corner, nangangagat ang daga.
Kailangan nating maging handa. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa silid na nagpatango sa iba pang mga sundalo. At nang gabing iyon, sa lungsod na hindi natutulog, dalawang puwersa ang kumikilos sa magkasalungat na direksyon. Ang mga tiwaling pulis na nagpapanik at sinusubukang pagtakpan ang kanilang mga ginawa. At isang sundalo ng BFIS kasama ang taong bayan na lalong lumalakas ang boses. Ang kanilang paghaharap ay malapit ng maganap. Nang araw na iyon, ang kapaligiran sa headquarters ng pulisya ay puno ng tensyon. Dose-dose ng mga mamamahayag ang nagsisiksikan sa labas, ang kanilang mga kamera at mikropono ay nakatutok sa pangunahing pinto. Sa loob, isang biglaang pagdinig ang isinasagawa. Ang mga pangalan ng mga mayayabang na pulis ay opisyal nang isinama sa listahan ng imbestigahan. Sila, na dating nagmamalaki, ay nakaupo na ngayon na may maputlang mukha, naghihintay ng kanilang pagkakataong tawagin. Ang tingin ng kanilang mga kasamahan ay malamig na para bang hindi na sila bahagi ng institusyon. Sa labas ng silid, ang mga naging biktima ay dumalo para magbigay ng kanilang testimonya. Nariyan ang chopper ng truck, ang tindera sa palengke, ang delivery rider, at maging ang isang estudyante. Nagsalita sila na may nanginginig na boses, ngunit puno ng paninindigan. Kinikikilan po ako tuwing dumadaan ako sa kalsadang iyon, sabi ng chopper ng truck na may namamasang mga mata. Kapag hindi ako nagbayad, hinaharang ang kargamento ko. Lahat ng testimonya ay na-record, sinaksihan ng mga opisyal ng pulisya at ng media. Dumating ang pagkakataon ng pulis na malaki ang tiyan na sumipa kay Alena. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili. Hindi po pagkakaunawaan lang iyon. Nakaharang po kasi siya sa daan ng aming patrol. Pinapatupad ko lang po ang batas. Ngunit ang mga salitang iyon ay walang saysay dahil sa malaking screen sa silid, ipinapalabas na ang viral na video. Malinaw na nakita ng lahat. Walang pagpapatupad ng batas, kundi purong kayabangan at karahasan. Habang lalong namumula ang kanyang mukha, bumukas ang pinto ng silid. Napalingon ang lahat. Pumasok si Teniente Alena na may kalmadong hakbang, suot ang kanyang kumpletong uniforme ng PLC. Ang kanyang aura ay nagpatahimik sa buong silid. Nagunahan ang mga mamamahayag na kumuha ng litrato. Napuno ng flash ng kamera ang paligid. Tumayo si Alena ng tuwid, sumaludo sa pinuno ng pagdinig, at nagsalita, "Pahintulutan niyo po akong magbigay ng aking salaysay bilang saksi at biktima." Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Sa isang malinaw na boses, isinalaysay ni Alena ang buong pangyayari. Kung paano sinipa ang kanyang motor, kung paano siya pilit na pinatabi na may kasamang pagbabanta, at kung paano naging biktima rin ang ibang mamamayan. Hindi po ako mananahimik, hindi dahil sundalo ako, kundi dahil isa akong mamamayan na alam kung ano ang hustisya. Kung ang uniforme ay gagamitin para mang-api, hindi ito karapat-dapat na isuot. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga salita na nagpayuko sa ilang naroroon. Maging ang ilang pulis na hindi sangkot ay napapigil ng emosyon, ramdam ang dungis na idinulot ng kanilang mga kasamahan. Narinig ang hiyawan mula sa labas ng gusali. Ang mga taong nanonood sa malaking screen ay sumisigaw. Hustisya! Parusahan sila! Sinubukang lumaban ng pulis. Sundalo ka lang. Usapin ito ng pulisya. Wala kang karapatang makialam, sigaw niya sa desperasyon. Ngunit tinitigan siya ni Alena ng malamig. Hindi ako nakikialam sa institusyon. Kinakalaban ko ang kawalang katarungan. At ngayon, nakikita ng lahat kung sino ang tama at sino ang mali. Kumatok sa mesa ang pinuno ng pagdinig at nagbigay ng pansamantalang desisyon. Matapos isaalang-alang ang mga ebidensya, testimonya ng mga biktima, at ulat, idinedeklara naming ang mga sangkot na miyembro ay nakagawa ng malubhang paglabag sa Code of Ethics ng kapulisan. Ang proseso ng dishonorable discharge ay agad na isasagawa. Nagkagulo ang silid. Mabilis na nagsulat ang mga mamamahayag. Isinahimpapawid ito ng mga GI station. Namutla ang mga mukha ng mga tiwaling pulis. Ang ilan ay yumuko, ang ilan ay nagmura ng mahina. Wala na silang kapangyarihan. Ang kayabangang dati nilang panangga ay gumuho sa harap ng publiko. Sa labas ng gusali, nagdiwang ang mga tao. Ang ilan ay napaluha sa tuwa. Sa wakas, may nagtanggol din sa amin, sabi ng isang ina habang yakap ang kanyang anak.
Naging isang maliit na selebrasyon ang paligid. Naramdaman ng mga tao na ang kanilang boses ay hindi na muling mapipipi. Lumabas si Alena sa gusali. Pinagkaguluhan siya ng mga mamamahayag, ngunit maikli lang ang kanyang sagot. Hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa atin. Huwag kayong matakot na labanan ang kawalang katarungan dahil ang katotohanan ay laging mananaig. Sinundan siya ng hiyawan ng mga tao. Isang matandang lalaki na siniparin ang motor noon ang lumapit at nanginginig na kinamayan si Alena. Salamat, Ineng. Dahil sa iyo, muli kaming naniwala sa batas. Umiti lang si Alena at sumaludo sa taumbayang ngayon ay kasama na niyang tumatayo. Maliwanag ang sikat ng araw sa hapong iyon, tila nagbibigay basbas sa isang maliit na tagumpay laban sa pang-aabuso. Ang mga tiwaling pulis ay opisyal na napatunayang nagkasala. Ang kanilang mga uniforme ay tinanggal ng walang karangalan. Ang kanilang mga pangalan ay binura sa institusyon at ang kayabangang dati nilang ipinagmamalaki ay naging isang habambuhay na kahihiyan. At sa likod ng lahat ng iyon, ang imahe ni Teniente Alena ay naaalala hindi lang bilang isang sundalo ng BC, kundi bilang isang simbolo ng tapang ng maliliit na tao laban sa mga mapang-api na nakauniporme. Isang paalala